Hey, good morning mga kahapitot. It's been a long time. Pasensya na kung hindi ako masyado nakapag-upload last few weeks. Meron lang tayong mga inasikasong importanteng bagay. So, this video is para doon sa mga taong nasa stage ng struggle time ngayon, nasa stage ng hardship ngayon, and sa mga taong gusto maging successful despite na may nararamdaman or nararanasan silang hirap or challenges sa buhay. Very important po itong tatlong bagay na ito. And siguro kaya ko rito ginagawa, to inspire myself, my own experience, kasi meron din tayong pinagdadaanan. Lahat naman ng tao may pinagdadaanan. Kaya gusto kong i-share ito kasi ito yung biglang nag-pop up sa isip ko during that time na siguro minomotivate ko rin yung sarili ko. So we are all experience all the hardship in life. May mga mabigat, may mga magagaan. Pero iisa lang po yung logic. If you want to be successful, if you want to surpass or malagpasan lahat ng mga pagsubok na sinasabi natin sa buhay, ito rin po yung mga main factor or main character na meron ang mga taong nagiging successful. Number one, huwag na natin patagalin, is they take the risk. Okay? So let us learn to take the risk. So sumusugal talaga sila. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, kailangan mong tumaya, kailangan mong sumugal. Ano ba yung susugalan mo? Sabi nga ni isang mentor ko is, mas malaki ang tinaya, mas malaki ang tatamaan. So learn to take the risk. So marami kasi sa atin, maraming gusto, pero hindi sila handang sumugal, hindi sila handang magbigay ng effort, and natatakot kaagad sila. Gusto nila, pinaplano nila, pero takot sila kapag nandito na. So, ang kailangan lang daw is learn to take the risk, learn to overcome your fear. Yun kasi ang number one na humahadlang sa atin, yung takot na maging failure tayo, yung takot na maging mapahiya tayo, yung takot na may masabi ang ibang tao sa atin. And sabi ko nga nung mga nakaraan, yung fear daw kasi yan yung nagiging hadlang, parang isang concrete barrier na nagiging hadlang patungo dun sa mga pangarap natin, patungo dun sa mga possible na pwede nating i-improve pa sa ating sarili to have a better life. Sabi nga nung mga thought ninyo from we only live once. So we only live once. Huwag natin hayaan na pagsisihan natin in the future na bakit hindi natin ginawa. Sana ginawa ko yon. So we have to take the risk. Huwag tayong matakot. Okay? Take the risk with the faith of God. Diba? Kailangan nandun yung faith. Kasi kapag wala kang faith, kadalasan talaga takot ka. Because with faith, wala kang takot. Kasi naniniwala ka kasama natin si God. But with fear, it's a sign that you are not believing in God. No faith ang lumalabas or weak yung faith natin kapag madalas tayong nag-aalala. So take the risk, the number one. So lagi tayong mag-take the risk, okay? Hindi tayo pwedeng manalo ng loto nang hindi tayo tumataya. Kasi sa loto is malaki ang chance na hindi ka manalo. Pero if you take the risk with faith, the risk with God, malaki ang chance na manalo. So take the risk with faith. Number one. Number two, they never quit or they never surrender. Kapag sila ay nagplano, hindi sila sumusuko hanggat hindi nila nakukuha yung kanilang pinlano or yung kanilang goal. Diba? They fail, tumatayo sila, they move forward. They try and try and try. So, sabi nga natin, failing is a process, di ba? Failing is a process of learning. Kapag tayo nagkakaroon ng failure, may natututunan tayo, di ba? So, that process is learning, and learnings is a process to success. So, if we don't try, there is no success. And if we quit and or we surrender, there is always no success. If you don't try, you already are failure. Okay? Do not surrender. Just try. Fall forward, sabi nga ng isa kong mentor, di ba? Kapag ka nadapa, nagkaroon ng failure, tayo, tira uli. Tira hanggang sa makuha.
they never quit, they never surrender. And they only surrender to God. Kapag alam nilang hindi na nila kaya, ibinibigay niya sa taas. And with God, everything is possible. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Okay? Huwag matakot na mag-fail. And huwag magsawa or manghinawa na mag-try and try and try until you get your success. Whatever you want in your life. Okay? Walang ilog po na ang agos ay pabaliktad. Let the river flow sa buhay natin. Kapag meron tayong gusto, kahit harangan tayo, tutuloy tayo. Tayo yung river ng ating buhay. Ang ilog, kahit sarahan mo ang daanan yan, hahanap at hahanap ng daan yan para magpatuloy sa kanyang pag-agos. Kahit padiran mo pa yung ilog na yan, hahanap at hahanap yan ng daan para magpatuloy sa agos. Dapat ganun po yung thinking natin sa buhay. Never quit. Tuloy lang, kahit nahihirapan. Diba? Masaya akong gagawin ito at ipa-share sa inyo kasi ito ay isa rin kong nararamdaman sa ngayon. But hindi ako susuko kasi andyan si God. Diba? Never surrender. Surrender only with God. Yun lang po. Number 2. That's the second characteristic ng mga taong successful. And number 3, they are always humble. Hindi sila mapagmataas. They are not claiming the title. Yung mga successful na tao. They are working for the title. Again, ulitin ko. Successful people are not claiming for the title. They are working for the title. Kung ikaw ay iimbitahan sa isang handaan, umupo ka sa pinakabababang upuan at hayaan mo yung tao na nag-imbita sa iyo ang magsabi na doon ka sa unahan. Huwag kang uupo doon sa unahan, baka may mas importanteng tao or bisita at ikaw ay paalisin at siya ang ilagay. Mas nakakahiya po yan. So they are always humble. Okay? Number 4, they trust in God. They know that everything is possible with God. They know how to kneel, to bend their knees. Diba? Kapag ka ikaw daw ay marunong lumuhod or manalangin sa Kanya, malaki ang chance na manalo ka. Okay? They are always after with God. Hindi sila nangunguna na kaya ko to bilang tao, kaya ko to, talentado ako. Hindi. They are always after with God. Yan yung mga successful. Hindi sila yung magmamarunong. They trust in God, they follow God. Yun po. Trusting is a sign of strong faith. Diba? Kapag ka daw naniniwala ka sa Kanya, mataas ang pananampalataya mo, nandun yung pagtitiwala. That is a sign. And ang sign po ng mga naniniwala, nananampalataya, they are always happy despite of the experience na hindi maganda. They always smile. Yan po yung merong pananampalataya. Bakit sila nakakatawa, sabi ng iba? Bakit tumatawa para sila? Bigat-bigat na nga ng problema. You know why? Because they trust that God is with them. They always smile. Ikaw, tumatawa ka ba kahit mabigat ang iyong problema? Kapag tumatawa ka, it means you trust the God. So smile, mga happy thought. Always be happy and keep smiling despite that everything is hindi sumasang-ayon sa ating mga kagustuhan. Everything happens, tandaan nyo to, everything happens for a reason and God knows what is better for us. Just trust Him. Okay? Ulitin ko, recap. Number 1, ang sabi, they take the risk. 1, take the risk, huwag tayong matakot. Number 2, they do not quit. They only surrender with God. And number 3, they are always humble. Ang lahat na nagpapakataas ay ibinababa
at lahat ng nagpapakababa ay itinataas. And number 4, importante sa lahat, they trust God. Have faith. You will be successful if you are with God. Happy thought.